And finally guys, nagsalita na rin si Kalingap JJ dahil po sa nangyari. Alam po nating mga ilang weeks na po ang nakalipas nung pinapatulpo ni Beyonce itong si Kuya Bal Santos Matubang. And ang masakit pa doon, mismo pa talaga sa araw ng kasalan nila Kalingap JJ at ni Kakay nangyari ang pagpapatulpo. So marami ang mga opinyon na lumabas kung bakit nga ba talaga itinaon sa mismong araw ng kasal ni Kalingap JJ. So samot-saring mga opinyon, may nagsabi na hindi naman daw kasalanan yun ni Beyonce, and may nagsabi rin na talagang gusto daw nilang buwisitin or gusto nilang sirain yung seremonya dito sa kasal ni Kalingap JJ at ni Kakay. At alam natin kung gaano tinuring ni Kalingap JJ itong si Beyonce bilang isang kaibigan, bilang isang kapamilya. Noong mga panahon pa ng EDC, talagang isa siya sa saksi ng mga kiligan moments, mga tawanan. Pero nang di inaasahan ay isa rin pala ito sa sisira sa momentum ng kanilang kasal. So mamaya ay atin pa yung pag-uusapan, and bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rob. Suportahan po natin ang mga keyboys, Kalingap partners, and mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Suportahan natin. At syempre yung channel natin guys, Chloe TV. Baka bago pa lang po kayo, huwag kalimutan mag-like and share, and paki-subscribe na rin po ang ating channel. So para mas malinawan pa tayo guys, ito atin naman ang pakinggan ang pahayag ni Kalingap JJ. Naramdaman ko talaga, nabigla po ako. Kasi bakit ganitong araw pa? O bakit pwede naman ipagpaliban? Ibig ko sabihin ay pwedeng i-reschedule para naman wag dun sa pinaka-special day ng anak ni Kuya Bal, Papa Bal, o ni Kakay. Dun sa special day namin. Kasi nga po ay, syempre special po yun, dapat memorable. Dapat yung isip talaga namin nakafocus lang dun sa ceremony. Kasi naramdaman ko po, talagang nagulat ako. Tapos mixed emotion. Kasi hindi ko po alam kung ano pinagtitimbangin ko, yung ceremony ng aming wedding or yung kalagayan ni Papa Bal. Kasi nung time talaga na yun, kaya pala wala siya dun sa dun sa lugar namin kasi nasa sasakyan pala. Kaya pala bukas yung sasakyan yun, kasi yun na nga pala yun. Hindi ko alam kung via Zoom meeting ba yun. Ang ko. Kasi dapat focus sa ceremony. Yung isip namin, dapat lang, magsaya, full of tears of joy, kasi nga po ganun po yung nangyari, biggest day. So yun, sabi ko po dun sa RTA na yun, sana nga talaga po ay inibang araw, kahit maghintay sila, kasi sabi daw po kapag ni-reschedule daw, maghihintay daw po ng ibang araw. Para sa akin, bilang naging part ng Kalingap, naging pamilya na i-vlog. Tapos, yun nga, nagkaroon ng mahabang episodes. Naging kaibigan, pamilya, nakakausap. Sabi ko nga, sana pinagpa-ibang sked na lang talaga. Yung yung po na yun, yung kaganapan po na yun. Kasi okay lang naman, kaya naman ni Papa Bal iharap yung mga ganyan. Sa rapid tool po in action. Kaya naman po yan. So syempre, araw po yan araw po ng kasal. So dapat po talaga nakapokus talaga sa dun sa ceremony na yun. Po na yun. Kaya inisip ko nga din po yung si Papa Bal, kasi nga po diba inatake na siya ng high blood. So iniisip ko yun kasi sobrang init din nun. Baka makadagdag pa ng factor para makontribute, para maging mangyari ulit yung atake na yun. Kasi hindi po biro kapag inaatake ng high blood Pwede ka na niyang ma-stroke, or hindi mo na magalaw yung kaliwa or kanan mong kamay.
Yun po, yun yung iniisip ko din. Kasi nga, syempre, bawal po baga stressin ang mga ganyang mga ganyang, may ganyang kondisyon po. Syempre, mahirap na po. Kasi ano siya, irreversible siya. So kapag nangyari na yun, yung inatake ulit tapos na stroke, hindi na po siya magiging agad-agad. Yung magiging normal agad. Kasi na-stroke ka na, once stroke, always stroke. Magagalaw mo siya pa konti-konti. Kailangan mo pa ng therapy. So, mahirap po yun. Sobrang hirap po yung mga kalingap. Kaya nga po, kaya medyo kabado din. Pero, thankful pa rin ako kasi naging, okay man yung, yung wedding ceremony namin ni Kakay. So, pang-apat, yan, galing din sa kanya. From Anonymous. Anonymous po siya. Ano naramdaman ni Bride? Yun. About naman kay Bride. Nung nalaman ang nangyari kay Papa Val niya. Ako kasi, hindi ko po alam. Kasi po malayo ang room ko sa room niya. Hindi ko po alam kung sino nagbalita sa kanya during nga ganun. Nga, sa rapid turbo in action. Hindi ko alam kung sino ang nagpaano sa kanya, nag-remind. Sana inisip nung nakita ko yun na ongoing yun. Sana hindi makita ni Kakay. Ganun nasa isip ko talaga. Gusto ko yung isip niya ay makapag-focus lang talaga sa ceremony. Kasi nga ay syempre wedding ceremony niya yun namin. Kailangan namin makapag po talaga focus talaga doon sa ceremony na yun. Kaya hindi ko alam kung si Grace, kasi si Grace umiiyak eh. So syempre pag nakita naman ni Kakay na umiiyak si Grace, tatanong yun ng paulit-ulit hanggat hindi nalalaman yung sagot. Hindi ko alam, baka si Mama Edna nagsabi or si Pau. Yan. Hindi ko din po kasi alam yung mga din pangyayari kasi sabi nga nakita ko na lang si Kakay nung naglalakad na lang talaga siya. Yun na lang yung ko. Nakakahad lang po yun. Kasi syempre, yun nga sabi ko kanina, dapat ang focus talaga namin dapat magsaya at of joy. Talagang kahad lang po yun. Pero thank God kasi nung bandang 3:30 na ng hapon, yun na po. Talagang yung isipan ko talaga ay pinokus ko talaga din sa ceremony para maging tawag dito, makita sa akin na hindi ako naapektuhan. Talagang mahirap kasi tinitimbang mo tinitimbang mo yung mga pangyayari, kaya yun. Kaya sa akin po, nakahad lang po talaga. Nakakalungkot lang na yung isang taong tinuring mong kapamilya, kaibigan, tunay na kaibigan, siya pa mismo ang sisira sa pinaka-importanting araw sa buhay mo. Kasi alam po natin na itong si Kalingap JJ, saksi po siya sa mga panahon ng EDC kung saan sobrang kilig pa, sobrang masaya pa yung EDC. Isa rin po siya sa mga nagbubulong kung ano yung pwedeng mangyari sa EDC, and talagang tunay na kaibigan yung tingin niya dito kay Beyonce. Sabi nga niya dito, halo-halo yung emotions niya, pero sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman po nila. Pero nga lang, hindi talaga maiwaglit yung sakit, yung pagkadismaya, na instead sana maging happy yung moment na yon, maging masaya yung buong pamilya nila. Yung iba nag-iyakan dahil yun na nga, natatakot rin sila sa kalagayan ni Kuya Bal dahil alam po nila kung ano yung totoong kalagayan ni Kuya Bal. So natatakot sila na baka yun na, ma-stroke si Kuya Bal, baka atakihin si Kuya Bal. So samut-sari yung nila, iniisip nila. Instead sana na focus lang sila sa moment na yon na maging masaya dahil kasal po yun ni Kakay at saka kasal ni Kalingap JJ. Naging halo-halo yung nila, emotions nila. Instead sana mag-focus dun sa kasal
ay iniisipan nila si Kuya Bal at syempre yung kahihiyan sa pamilya, lalong-lalo pa na mga bigatin yung mga bisita nila. So kahit naman siguro sino ay talagang magagalit at madismaya. And naiintindihan natin si Kalingap JJ kung labis yung pagkadismaya at syempre yung galit niya dito sa taong minsan tinuring niyang totoong kaibigan. Pero past is past na nga, sabi nila. And nakita pa rin naman natin kay Kalingap JJ yung pagiging professional niya. Sabi nga niya dito, okay lang naman daw na ipatulpo si Kuya Bal kasi alam niya kung paano lusutan ito ni Kuya Bal at meron siyang kumpiyansa kung paano ito harapin ni Kuya Bal. Pero ang masakit lang sa kanya is naitaon talaga sa mismong araw ng kasal nila. Kayo ba guys, kung kayo ang tatanungin, ano yung magiging opinion nyo patungkol dito sa sinabi ni Kalingap JJ? At ano yung masasabi nyo kung kayo mismo, nangyari ito mismo sa buhay nyo? So, comment nyo po dyan sa ating comment section. Maraming salamat guys yung pagsama sa ating munting reaction video. Huwag kalimutan mag-like and share. Paki-subscribe na rin po ang ating channel. Ito po inyong host na si Chloe TV. Thank you for watching.